2-in-1 bread. Welcome kayo Malicious. Gagawa tayo ngayon ng 2-in-1 bread. Meaning sa isang masa, dalawang klaseng tinapay gagawin natin. Pandesal at pandikoko. Kung nais nyo pong malaman kung paano paggawa ng pandikoko at pandesal, meron na po akong naka-upload na full tutorial nito. Pakibisita na lang po. Tuloy na natin. Unahin ko muna paghulma ang pandesal. I-press muna natin ng konti para mag-release yung oxygen na namumuo dahil yan sa pag-alsa ng yeast. Then unahin muna natin pag-trim yung 4 sides. Ito yung pampandesal na cut. Nakat na natin lahat. So, ang traditional na pandesal ay ginugulong sa breadcrumbs. Ito na, natapos na natin pag-roll. Kailangan mo natin itong paalsahin ng 30 minutes bago natin isa lang sa oven. Habang pinapaalsa natin ang pandesal, maglalagay na tayo ng palaman sa pandikoko. Meron akong nagawa na palaman ito. Ganyan lang paglagay ng palaman, palaparin lang natin yung ating dough. Ang purpose naman natin yan, bakit nilalagay natin sa breadcrumb? Para hindi siya didikit doon sa ating baking pan. Pangalawa din natin kailangan magpunas ng oil doon sa ating baking pan. Gagawin lang natin yung paglalagay ng palaman hanggang matapos. Ito na, natapos na natin ang paglalagay ng palaman. So this time mag-a-apply tayo ng egg wash. Pupunasan natin itong ating pandikoko ng egg wash sa ibabaw. Babatiin lang natin itong isang pirasong itlog at lalagyan natin ng konting fresh milk or evap milk. Ganito lang pag-apply ng egg wash. Siguraduhin lang natin na punasan ng buo yung ibabaw ng ating pandikoko para maging maayos ang resulta pag naluto na. Ituloy lang natin yan hanggang matapos ang pagpunas. Ayan na, tapos na natin ang pagpunas. Ito naman ang paalsahin natin ng 30 minutes. At tamang-tama lang, alsado na rin ang ating pandesal. At pwede na itong isalang sa oven. Ayan, salang na natin ang ating pandesal. At dapat naka-preheat na yung ating oven 15 minutes before bago tayo magsalang. Hindi pwedeng tsaka mo palang bubuksan yung oven pagkasalang mo ng tinapay. Siguradong babagsak ang tinapay natin. And after 15 minutes ng pagkasalang, eto na, luto na ang ating pandesal. Ito na siya. At alsado na rin ang ating pandikoko. So, time na rin para isalang na rin natin. After how many minutes, tignan naman natin ang ating pandikoko. Ayan na, luto na ito. Ito na siya. Ito na ang ating 2-in-1 bread. Ito yung pandikoko. At ito naman ang ating pandesal. Ayan na po ang ating finished product. Muli po, thank you for watching po. God bless. This one is pandikoko. And this one is pandesal.